Yan, good morning. Si Catherine po at nandito po tayo ngayon sa tuktok ng ating Munting Paraiso. Ayan, sa ating bahay. Tagagulod po si Catherine. Ayan. At dito po sa may Santa Monica, ayan, makikita ninyo ay may ongoing construction po dyan sa aming tabi. In between ng construction na yan at sa aking bahay ay mayroong tinatawag na Tulyahan River. Ayan, yan, Tulyahan River. Yan ang Tulyahan River na pagsapit ng mga tagulan o season ng tagulan ay talagang bumabaha po. Naka-4 na beses na nakaranas si Catherine ng pagbaha. So ayan, ongoing ang kanilang construction dyan. At si Mrs. ay pala naman po sa kanyang pagkumpuni ng mga garden niya. At ayun, magandang umaga po sa ating mga mahal na kasamahan sa pagtatangke. Magandang umaga sa ating butihing ahensya ng pamahalaan, ng Department of Energy, ang CIDG at lahat po ng ahensyang inatasang magpatupad ng Republic Act 11592. Ayan. Magandang umaga rin sa ating lahat ng mga riders, at sa mga mahal nating mga suki na patuloy na tumatangkilik sa ating mga branded na LPG. Mabuhay po kayo. At siyempre sa mga kasamahan din nating mga magsasako at magdalangka, siyempre mabuhay din po kayo. At harinawa na kayo po ay nakaipon na para naman sama-sama nating yakapin ang hirap sa pagbenta ng branded LPG. Sa simula lang naman po yan, no? Sa simula lang po yan. Isip lang ho natin yan. Pero alam natin na talagang kailangan nating mag-exert ng extra effort para makakumbinsi, mapaliwanagan ito pong ating mga mahal na suki. Dahil hindi natin maiwawaksi, talagang napaka lakas ng kabig nitong presyo as against dun po sa brand name or trademark na atin pong isinusubo sa mga customers. Sa ating butihing Congressman Arnel T sa LPGMA at siyempre sa Department of Energy, alam ko naman na batid nyo na marami pong umiiyak at talagang nagpupuyos ang damdamin dahil napakarami pa rin po talaga, no? Hindi lang ho dito sa Metro Manila, marami ho tayong mga kasamahan ng mga tangkero na nagpapahayag at nagsasabi po na talagang lantaran po, no, sa kanilang bakuran ang pagbebenta ng mga LPG unbranded o generic LPG cylinder tanks, no? Makikita nyo po yan kung kayo po ay tatambay lamang po dyan sa mga kanto. Makikita ho ninyo na talagang napakaraming mga riders ng mga samot-saring mga tangkihan na yan na nagdi-deliver pa rin ng mga tinatawag nating mga generic o unbranded LPG cylinder tanks. Kanya hindi ho natin sila masisisi kung bakit wala ho silang satisfaction doon sa tinatawag nating transition period na hanggang ngayon ay sinasabi nating parating at mawawala na di umano ang mga generic cylinder tank na yan. Samantarang dyan na lamang sa Facebook makikita ho natin, sa grupo po natin ay ang dami hong nagbibilihan pa rin ng mga generic na alam naman natin unang-una ito pong mga kilalang brand ay tinatanggihan na ito pong mga generic na ito. Sinasabi lang na sila tumatanggap pero siyempre good to good.
So paano mo makakapture lahat ng generic dyan sa market kung hindi mo naman ipi-free? Totally talaga. Yun ang labanan dyan eh. Kaya kahit pa paano, nung time na nag-offer sa akin si Fiesta Gas ng totally free, ito pong mga generic na ito kahit gaano kabulok, siguro mabot po ng almost a month akong nag-offer ng ganyan. Sa awa ng Diyos ay nakakakuha naman po tayo ng kanilang mga suki at bumabalik naman sa awa ng Diyos. Pero ang ilan po dyan nakilala, lalong-lalo na sa bahagi lamang ng distributor, hindi po sila natanggap ng mga generic na yan. At matinding mga kwalifikasyon o pamantayan o kanilang screening criteria ang kanilang mga pinaabot na talagang dahil sa criteria na yun, halos wala ka naman ng makuha, makapture din na customer. Yan po ang katotohanan dyan. Ayan. So, base na rin sa mga pag-uusap ng ni Boss Arnel at ng kanyang kaututang dila niya sa podcast nila, talagang na sila, maglilimit sila. Kung hindi man maglilimit ay titigil na nila ang pagtanggap ng mga generic sa kanilang mga authorized dealer. So, i-extend lamang nila yung kanilang pagtanggap sa mga generic base sa kanilang mga pag-uusap doon sa kanilang mga franchise. Kanya nakakalungkot na tayo po ay mga inauthorize pero ang katotohanan ay iba ang magiging treatment sa atin. Iba ang magiging treatment sa atin. So, whether we like it or not, in that case, wala ho tayong magagawa dyan kasi nasa kanila yung bola, nasa kanila yung kapangyarihan. No? Nagpapasalamat na lamang po tayo sa kanila kay Regasco dahil kahit papaano pagdating sa kanilang mga tangke ay talagang kinatatakutan na pakarga nito. Kung meron mang gumagawa na pakarga ng Regasco sa ibang mga refilling plant ay suntok sa buwan. Pero ito pong mga Fiesta Gas, mga Petron, mga Solain ay wala ho. Wala hong katakot-takot, walang kagatol-gatol na lantaran ang pagkakarga ng mga dambuhalang mga sasakyan. Dinadala po yan sa kanilang mga suking refilling plants. Alam naman po yan ng mga kasamahan nating tangkero at nakikita po nila yan na sila rin yung nagbibigay ng feedback sa atin. So, may nakausap po tayo na mga kasamahan natin sa industriya, hindi naman ho siya big boss, pero we share the same concern na sabi nga natin, nakala ho natin, bababa down to the barangay level yung monitoring, reporting, and implementation ng Republic Act 11592. Kapag ho nangyari yan na mismong mga barangay officials o sa barangay level ay i-monitor at isumbong ito pong mga tangkero na involved pa rin sa mga refilling, mga illegal activities like nagbebenta pa rin, naka-open yan sa shop nila, wala kang katakot-takot, no? Naka-tricycle yan, naka-kulong-kulong yan, nagbebenta ng mga Pero kapag ibinaba natin sa barangay level ang monitoring, talagang siguro naman, hindi lang siguro, alam ko na titigil sila. Titigil itong mga kasamahan nating mga tangkero dahil alam nila na nasa tabi na nila yung magmo-monitor sa kanila, magsusumbong sa kanila. Pero kung iaasa po ng Department of Energy at ng mga naatasang mga grupo na mag-monitor sa mga kapwa natin dealer ang pagsusumbong, hindi ho matatapos yan at sa halip dadami po at lalaki po ang issue ng pagbebenta po ng generic at talagang suntok sa buwan na makasurvive. Ito pong katulad ni Catering na talagang pinipilit na maging maayos at sumunod sa pamantayan ng 11592, mga kapatid. No?
lumalabas naman tayo sa daan. Nakikita ho ninyo dyan, nabubuntutan po ninyo dyan, na mismong talagang sa city proper, sa town proper, talagang sunod-sunod. Ito pong mga nagbebenta, talagang nagde-deliver ng mga kaya nga. Kung sa, di ba, meron nga, kasama nga po yung LTO tignan nyo po, reviewin nyo po yung 11592 kung sino po yung mga kaakibat ng Department of Energy, dahil naiintindihan po natin ang Department of Energy, no? Yung mga kaibigan natin dyan na ilan lamang po sila, bilang lamang po sila sa daliri, paano nga naman nila masasawata, mapatitigil itong mga ito, kahit ba once a week ito pong mga planta na ito ay wala ho. Balikan nyo ho yung kanilang mga ni-report, ipinablis na mga nahuli ni raid. Nasa na po sila ngayon? Namamayagpag pa rin ho sila. Kaya nga sabi ko, tama, sabi ni Kong Arnel, sabi ni Boss Arnel nung nakaraan, siguro a month ago or 3 weeks ago, nung nag-usap sila, magsuswitch mode daw sila. Sa halip na dun sila sa mga refilling plant na nagkakarga ng mga generic, ay dito naman sila sa mga dealers. At kamakailan lang, nakita nga natin, napakasigli na lang magpupos ng mga hampaslupang tangkero na nahuli. Sunod-sunurin nila yan. Sunod-sunurin nila yan para sa bahagi ni tangkero, sa bahari ni Catering. Talagang, ewan ko na lang kung gaano katindi ang PC mo na ikaw kaya pa rin mag-survive sa nahuli ka na, na-capture na yung mga tangke mo. Kaya okay sana yun Okay, ako, sang-ayon ako dun na mag-switch mode sila. Kasi sino ba naman ang tumutokso sa mga refilling plants na yan, kundi ito pong mga katulad ni Catering, na let's say meron po tayong ilang mga truck na nagdadala sa kanila ng mga generic at ibang mga branded na hindi naman sila authorized magkarga. Siyempre, anong mangyayari sa kanilang negosyo nila yan ilang bullet ang meron sila sa kanilang planta, refilling plant. Paano mauubos yan kung yung kanilang tangke lang ang kakargahan nila? Di ba? Sino ang tutokso sa kanila? Sa mga hauler. Itong mga big time haulers na mga ito. Ito pong mga big time haulers na ito. Kaya naiintindihan ko ang damdamin na dahil tayo man ay nandyan, nandito rin po tayo sa laylayang bahagi ng industriya. Tayo po ang primary na marketing arm na itong mga brand na ito, pero kulang ang kanilang proteksyon, kulang ang ginagawa ninyong proteksyon sa amin. Ang nais nyo lamang ay magbenta kami, gagamitin nyo yung establishment namin in the guise of a contract, in the guise of a contract, where in fact hindi nyo naman namomonitor. Marami po nagsasabi na kahit mga walang permit ay nabibigyan may nasusuplayan di umano. Ayan po ay mga sumbong-sumbong ng ating mga kasamahan. Kulang ang proteksyon. Nagbenta kami ng mga brand ninyo, pero kulang ang inyong ginagawang effort para magsama-sama kayong mga malalaking mga asosasyon at mga kumpanya sa LPG para naman patigilin ito pong mga illegal activities na ito at mga naglipa na dyan ng mga nagtitinda at naglipa na dyan ng mga planta na siyang tumutokso at lantarang sumusuway, lumalabag sa Republic Act 11592. Ano na lang mangyayari sa amin? Diba? Eto ngayon, January po ngayon. Ako nga, tinatamad pang mag-process. Dahil siyempre, magkano yan? Ilan na naman yan? May kasama pang paipit yan. So, hindi naman pwedeng hindi tayo magayos. Dahil siyempre, pinopromote po natin ang pagiging lehitimo sa atin pong operasyon, sa atin pong pagbebenta. Hindi lamang yung pagiging lehitimo, kundi siyempre ay pinopromote natin ang unang-una ang kaligtasan sa pamagitan ng pagbenta di umano ng maayos at ligtas na inyong mga tangke. Pero sana naman, pakinggan nyo po kami. Huwag lang ho yung kayo ay makapagbenta ng inyong mga brand, makapagdami ng inyong mga dealer. Protektahan nyo po, lalong-lalo na ito pong mga sumunod doon sa requirements unang-una.
Abay, tignan ho ninyo paano naman magsusurvive yan? No? Paano magsusurvive yan? Abay, kulang po yung proteksyon na ginagawa natin. Well, Petron, Solane, Fiesta Gas, at Phoenix at iba pang mga malalaking LPG trademark owners, baka pwede naman kumilos po tayo. So tayo po ay magpapatuloy, no, sa atin pong pagtalakay hinggil nga po dito sa implementasyon ng RA 11592, no? So alam ko na patapos na po yung transition period at umaasa po ang mga kasamahan ni Katuring na talagang seryoso pong may patutupad dito. Pero sa nakikita po ng mga kasamahan ni Katuring ay malabo pong magkaroon ng pagtalima dahil na rin sa kaluwagan pa rin, ano? O sabihin na natin na hindi kayang maipatupad dahil sa kakulangan ng tao. At ilan-ilan lamang po ang nakakapagpatupad o nagpapatupad gawa nga nung sila'y direktang apektado nito. Unang-una, itong si Regasco, hindi pwedeng hindi kikilos yan. Sa laki na rin ang kanyang pinuhunanan, no? At dahil na rin siya isang proponent. Pero kulang Kulang po ang suporta ng nakikita natin ng ilan nating mga kasamahang sa industriya. Lalo-lalo na po ito pong mga LPG brand po na ito na malalaki. So ayun nga po mga kasamahan natin sa industriya at panawagan natin sa lahat po ng mga asosasyon na kinilala ng Department of Energy, yung pong mga trademark owners dyan na aktibo po, no, sa pagpapatupad at pagtulong sa Department of Energy, mangyari pong pakilusin po ninyo yung pong mga magagaling at bihasan ninyong magsagawa ng surveillance para at kumuha ng ebidensya para madala sa Department of Energy. Sa ganyang paraan ay kahit papaano maaksyonan harinawa ng Department of Energy at ng CIDG ito pong mga naglipanang mga nag-iillegal na mga refilling plant at mga kasamahan na tangkero na ayaw pa rin tumalima. So tayo, siyempre tayo po ay hindi masaya, no? At hindi ho tayo masaya na sila ay mawala ng hanap buhay, pero hindi rin ho tama na samantalang ang ilan ay tumatalima sa batas po na yan at tayo naman po ay sumasalungat at tayo po ay nag-iillegal, hindi rin naman ho tama yun. Ano po? So harapin natin kung ano yung magiging bunga ng atin pong pag-iillegal. Kung sakasakali ho na kayo ay matsempuan, alam na ho natin yan mula't simula pa lamang dahil alam naman po natin na tayo ay nag-iillegal, no? At siyempre hiling po natin sa inyo na harinawa ay masimulan na rin po ninyo ang proseso para maging legal at sana lubos-lubusin na rin natin ang pagiging legal dahil hindi lamang naman po yung mga magsasako at maglalangkaan nag-iillegal, pati ho itong mga legal ay nag-iillegal din. Abay suyurin ninyo yung likurang bahagi ng kanilang mga pwesto at puntahan ninyo yung bakuran nila ay nagkalat po ang mga tangke na may laman na generic. Ayan po ang katotohanan po dyan. Kanya kuidaw dahil maraming nagsasabi dyan na lihiti mo sila where in fact nag-iillegal po sila. Kanya ito pong mga brand, trademark owners na nagbebenta po sa ating mga legal ng kanilang mga brand at ipinabebenta sa pamagitan ng ating kontrata. Diyan po nila tayo hinahawakan at wala ho tayong magawa magkaminsan. Madalas na yung kanilang mga tangke ay dragon, no? Anuin pa ho natin, higpitan pa ho natin at ang pagpapatupad ng LPG law na ito. Para ho naman mabigyan ng hustisya ang mga kasama nating mga maliit na tangkero. Magandang umaga po sa ating lahat.